from drive to park. Wala namang problema kung ano ang gusto ninyong unahin. Yung pag-shift ng gear to park or pag-engage ng handbrake. Kahit ano yung mauna dyan. Ang mahalaga, masecure ninyo na ang nag-hold na ng weight ng sasakyan para hindi umabante or umatras is yung inyong handbrake. At pag na-secure na ninyo na nakapark na siya at naka-handbrake ng properly, pwede nyo nang i-off yung inyong engine o pwede nyo nang pindutin yung kanyang push start para mag-off siya. Ang problema lang, huwag nyo lang ilalagay sa neutral, then i-off ninyo, then pag na-off na ninyo, tsaka nyo ilalagay sa park. Hindi yun recommended. Or maglalagay kayo sa park pero hindi nyo i-engage yung handbrake. Hindi rin recommended yon. Dapat properly secure yung handbrake, nakapark, bago nyo i-off yung inyong engine. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at naka-receive lang tayo ng isang scenario na comment at new driver daw siya. So ito yung pagkakaalala ko dun sa kanyang comment. Actually medyo mahaba, no? At ang kanyang question sa atin is kung tama daw ba yung sistema niya. Kasi yun nga, parang syempre nag-aaral nga naman siya. So maganda itong mga ganitong topic, ano, especially dun sa mga new car owner dyan or new driver para talagang matuto sila ng tama with regards automatic, ano. At yung sistema niya daw is from drive. So na drive, i-hold daw niya yung paa niya sa preno. Then, hindi niya alam kung ano yung uunahin. Kung handbrake daw ba o yung pag-engage sa park. Sabi ko nga, walang problema kung ano yung gusto ninyong mauna. Pero may nabasa ako doon na kung tama yung pagkaka-remember ko, ilalagay niya sa neutral, papatayin niya yung susi, then tsaka niya ilalagay sa park. Tsaka niya tatanggalin yung paa niya sa preno. Actually, mali yung sistema na yun. Na pinapatay mo yung makina na nasa neutral. Hindi ito katulad ng manual transmission na pag magpapatay tayo ng engine, kailangan nasa neutral. Iba yung sistema ng automatic. Ang pinaka-idea sa automatic, pag magpapatay tayo, dapat nandun siya sa park at naka-properly engage yung handbrake. Now, ito. Depende sa sistema o depende sa kalsada yung pag-o-off ninyo ng sasakyan na automatic. Kasi kung nasa pantay naman kayong kalsada, ibig sabihin, hindi naman siya dumadaos-dos, okay, or umaatras, from drive, pwede nyo nang dalhin kagad yan sa park. Then, iangat ninyo yung handbrake, secure ninyo na hindi na tumatakbo, pwede nyo nang i-off yung engine. Ito, naka-hold yung preno dun, ano? Pero, magbabago yung sistema kung nasa inclined location na kayo. Kung medyo pababa man yan o paakyat man yung naparkan ninyo, doon na papasok yung dapat nating idaan siya sa neutral. Yan. So, ano ba yung tama? No? Halimbawa, nasa drive tayo. So, syempre, ang gagawin natin yan, pag nasa drive tayo, siguro, alin na natin, ano? Hindi nyo lang makikita, no? Pero halimbawa, nasa drive tayo. So, syempre, nakahinto na tayo. Naka-hold na yung paa ko sa preno. So, sample, binaba ko na rin yung handbrake. So, initially, kung nasa inclined location kayo, ilagay nyo muna siya. So, ang sistema nito kumbaga katatakbo ko lang at huminto na ako at kailangan ko lang mag-park. Okay. So, ilalagay ko siya sa neutral. So, engage ko sa neutral. Okay. So, nasa neutral na siya. Then, i-engage ko yung handbrake properly. Yan. So, pag na-engage ko na ng properly yung handbrake, tatanggalin ko yung paa ko sa preno. Just to secure lang na talagang hindi na umaabante or umaatras yung sasakyan. Okay? Then, pag nasigurado ko na yung handbrake na yung nag-hold ng weight ng sasakyan, aapakan ko ulit yung preno. Then, gagalawin ko yung shifter, ilalagay ko siya sa park. Yan. Then, tatanggalin ko yung paa ko sa preno, tsaka ako papatayin yung susi. Yan yung recommended para doon sa mga inclined location. So bakit ba ginagawa na nilalagay sa neutral, Kuya Shane? Sabi nga nung iba. Ang idea kasi doon, para maiwasan natin yung pagtigas ng shifter. May mga pagkakataon kasi na yung park, halimbawa, pag on mo ng sasakyan, tatanggalin mo siya sa park. May mga pagkakataon na kung hindi nyo dinaan sa neutral yan at nasa inclined location kayo,
pwedeng antigas niyang tanggalin. Or may mga pagkakataon na pag tinanggal naman ninyo, lumalagotok, which is not ideal. Syempre, ibig sabihin, hindi smooth yung sistema, di ba? So, para maging smooth, ang idea kasi doon, kaya nagiging ganun yun, kasi ang nag-hold ng weight is yung parking pole. Yun yung locking mechanism ng transmission. So, pag yun ay naka-hold, siya yung nag-hold ng weight ng sasakyan, tumitigas yun. Kumbaga, parang pinipigilan niya eh. So, kumbaga, dahil masyado siyang dikit, so ang tendency, pag tinanggal mo, lumalagotok. Pero kung nailagay lang siya at madali siyang tanggalin, ibig sabihin hindi siya nag-hold ng weight. Yung handbrake din natin. Pero ito, may mga pagkakataon na yung handbrake pala natin yung may problema. Yung handbrake pala natin ay for adjustment na pala. Kaya pala, ang nag-hold na ng weight is yung transmission, hindi na yung handbrake. Kaya dapat handbrake yung mag-hold talaga ng weight. Now, yun nga, sabi, actually sa pantay pwede mong gawin din yun eh. Pero, syempre, mas madali nga naman. Kung pantay naman yung kalsada, o sample lang, nasa pantay naman akong kalsada, di from drive, o nakahold yung pa ako sa preno ngayon, okay, from drive, daling ko lang agad dyan sa park. Yun. Engage ko yung handbrake. Yun. Tanggalin ko yung pa ako sa preno, patayin ko yung makina. Okay na. Ganun lang yung sistema mga paps, no? Kumbaga, sa pantay, walang problema eh. From drive to park, okay lang. Pero, pag nasa inclined, recommended na dumaan muna tayo sa neutral, okay, bago natin idaan sa park. Siguraduhin natin na ang nag-hold na ng weight ng ating sasakyan ay yung yung handbrake na natin. Okay? So yun yung sistema, no. Ito ay para sa mga di-manual, yung mga di-manual na kasi may mga electronic parking brake na ngayon eh. So, almost the same din naman yung sequence, pero yung kasi mas secure naman talaga kasi kumbaga ang kumakapit na talaga nun is yung mismong motor na talaga. Pero itong mga kasi pag hindi mo na iangat ng maayos yan, pwedeng umabante pa rin yung sasakyan eh. Kaya sinisecure. Yan. So ito naman, idea lang naman to eh, no? So sa pagpapatay ng makina, wag na wag ninyong ilalagay sa neutral. Yan. Kasi hindi ito katulad ng manual transmission. Wag na nating i-relate yung manual transmission dito. Pag magpapatay ng automatic, dapat yan ay nasa park. And suggestion ko na rin sa inyo, kung bababa kayo ng sasakyan at naka-stay on, dapat nasa park. Pero kung kayo naman ay hindi bababa ng sasakyan, okay naman kahit nasa neutral lang kayo. Pero kung sa tingin niyo ma-out of focus kayo sa pagdadrive or out of focus kayo talaga sa inyong sasakyan, lagay nyo sa park para secure kasi meron siyang isang locking mechanism pa. And mapapansin nyo rin, pag nakalagay yan sa park, kung hindi mo aapakan yung preno, hindi mo ma-disengage. Yun yung disadvantage ng neutral. Pag yan ay natuunan mo, kahit hindi ka umaapak sa preno, pwede mo siyang mailagay sa drive. So, pwedeng umabante yung sasakyan. So, yun yung security, Pag nasa park ka, mas secure. Pero kung halimbawa ito, nasa traffic light, okay, and few minutes lang naman yan, few seconds lang naman yan, huwag yun nang ilagay sa park. Okay, neutral lang tayo. Okay, so yun, sana nakakuha kayo ng konting idea. Salamat doon sa nag-message sa atin, actually, kinoment niya yun. And yun, sana may natutunan kayo with regards automatic. Ito, idea lang naman to, hindi naman tayo expert. Pero just to make sure lang na maayos yung pag-drive ninyo ng automatic o yung pagpapatay ninyo ng automatic para wala kayong maging problema in the future. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.